Mga pangyayaring nahagip ng kamera, baka insidenteng kailangan suriin at siyasatin. Walang ligtas basta caught on cam. Igan, kabi-kabilang insidente ng mga nabubundol sa kalsada, caught on cam. Traffic enforcer sa Bulacan tumilapon matapos mabangga ng isang SUV. Sa video, kitang tumilapon ng traffic enforcer matapos siyang salpukin ng umaharurot na SUV. Sa paunang investigasyon, puyat daw ang driver mula sa biyahe galing Maynila. Arestado ang driver na maharap sa kasong reckless imprudence resulting in serious physical injuries. Caught on cam. Isang 64 na taong gulang na babae, 2 beses namang nabundol na magkaibang sasakyan. Sa kuha ng CCTV sa isang kalsada sa Turkey, tumilapon at napahiga ang isang babae matapos siyang mabundol ng isang puting kotse. Tinulungan siya ng ilang nakakita pero muli siyang nabangga ng isa pang sasakyan na nagtuloy-tuloy sa pag-andar. Sinugod sa ospital ang biktima at nananatili pa rin sa intensive care unit. Paano nga ba masisiguro ang kaligtasan sa pagtawid sa kalsada? Alamin natin kasama. Suki natin, Gabriel Go, head po ng MMDA Special Operations Group Strike Force. Good morning po, Le. Magandang umaga, Igan, no? Opo, eto na. Sa unang video po, mapapansin po natin nasa intersection sila, no? Nandun yung traffic enforcer. Ayun At biglang wala sa linya yata yung sasakyan. Well, At makikita. ang tulin. Tama kayo, no? Actually, kung titingnan natin, based on the video, the incoming vehicle, wala na siya sa linya. Wala na Gumitna na siya So one, he is already disregarding the traffic sign. Remember, ang mga road markings natin, lahat po to are considered traffic signages also. So pag meron tayo nakita mga solid lines, ibig sabihin, hindi tayo pwedeng lumagpas or mag-cross yung dyan. double line ba yun? Yes. Double line or single solid, bawal Single yan. solid, And aside from that, Igan, no, makikita mo naman, the intersection should always be remained open. And aside from being open, ito po ay hindi ibig sabihin na basta na tayo dediretso. It means also that we have to be more alert and attentive. Kadalasan po yan yung nawawala sa ating kumbaga awareness na intersection, basta harurot na lang tayo. But then again, ang intersection, dapat yan, may tinatawag tayong stop, look, and Di ba listen. may malaking yellow line doon na ibig sabihin laging bukas siya? Correct. Pero ang nangyayari po minsan, pag sobrang volume na sa traffic light, nandun na sila sa ibabaw Hindi na makadiretso yung nasa kabilang intersection naman. Tama ka dyan, Igan. Yan yung nawawala, no? Na the simplest traffic sign na ang intersection should Yellow be box. remain open or the yellow box, nawawala na sa isip natin. Yan yung mga dapat natin maibalik. And tulad based on this video, no, makikita natin, aside from disregarding the road markings, no, and also the being cautious when it comes to the intersection, sabi nga ng investigasyon, pagod, galing sa biyahe. So, makikita natin, tingnan natin dito, no, on the illustration. Ayan. Makikita natin, this is the yellow box. So, andun na yung traffic enforcer Pinahihinto niya, actually, he's already signaling the car to stop, no? Yun nga lang, sabi nga sa investigasyon, pagod, galing sa biyahe. Itong sasakyan na ito. Galing Manila, Bulacan galing Bulacan. So, dyan na naman pumapasok yung tinatawag nating yung physical natin, no, awareness when it comes to being tired, na dapat maging aware din tayo. Kung tayo ay pagod, huwag tayong pipilit na bumiyahe. And remember, iba po ang pagod or being tired and also from being fatigued. So that's a separate scenario po yan. Ang tired, isang tulog, tapos na. Probably, bumabiyahe to lagi. Baka biyahero to, araw-araw. So, naiipon-ipon yung pagod niya. So, pumapasok po dyan yung pagiging fatigue niya. Pero sa ganyan sitwasyon, ano po laban ng traffic enforcer? Makikita natin, the traffic enforcer is talagang ginagawa lang niya yung mandato niya, yung responsibilidad niya. Ayan, no? Head-on talaga yan. Parang nararamdaman ko yung tama. Ang lakas po ng impact, basag yung salamin Sana nasa mabuti na siyang ngayon, lagay. Yes. Okay, lipat tayo sa pangalawang video. Mr. Go, kitang nasa pedestrian lane naman yung tumataw. Ito yung nangyari po sa Turkey, no? Pero hindi naman kailang nangyayari din sa atin, no? Yung sasakyan, 2 beses pong nangyaring nasagasaan siya. So sa mga pedestrian, sa ibang bansa ho, mahigpit Dito ho, parang hindi ko na nakikitang ginagalang na yung pedestrian lane natin. Tama kayo, Igan, no? Actually, kung meron tayong sinasabi na give back
the sidewalk to the pedestrian, Opo. meron din tayo tinatawag na let's respect the pedestrian crossing. Opo. Unang-una, ang pedestrian crossing, hindi naman po yan nandyan para lang maging road marking eh. May mensahe po yan na ibig sabihin, may tatawid, and tulad po niyan, we have to give priority. Okay. Kaya nga may papapansin natin, may mga ilang intersection, nakalagay lang doon. Oo. Give respect to the pedestrian or slow down for the pedestrian. Oo. So, dapat po yan, lahat ng sasakyan, whether there's a traffic sign or whether there's a traffic light, automatic pagdating sa intersection at pedestrian, we have to slow down. May napansin lang ako dito sa atin sa may sumulong highway po. Ewan ko, sakop pa ho ng MMDA yun, no? Parang bandang ano na yun. Pero minsan no, ang pedestrian lane, nandun sa pakurba. Nasa pakurba. Parang baka pwedeng pag-aralan po uli natin na kasi mahirap pong mag-minor yung Tama. mabilis yung sasakyan na pakurba siya. Correct. Actually, hindi lang po pedestrian. Aside from that, blind corner yun eh. Yes. So, blind corner, definitely magkakaroon ng hindrance sa plain view ng sasakyan o ng driver. Oo. So, that's one thing na kailangan din natin talaga pag-aralan. No? Yung mga intersections, yung mga pedestrian crossings natin, we have to place it in proper places, which is very visible, high visibility sa incoming traffic. And aside from that, we have to, yung nga sinasabi ko, yung mindset ng mga motorista or mga driver, we have to be more cautious about this. Ingat po tayo. Maraming salamat. Gabriel Go, Head ng MMDA Special Operations Group, Strike Force. Maraming Good salamat morning din sa po. mga dumadaan sa busway. Mga iga ng mga aksidente o krimen, atin yan susuriin dahil simula ngayon, wala nang blind spot pagdating sa kaligtasan. Tukan natin yan, Cotton Cam. Wait! Wait! Huwag mo munang i-close! Mag-subscribe ka muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. At syempre, i-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you!